Good morning, everyone. My name is Manit Bigabanero, and my report is all about marketing segmentation. So, what is market segmentation? The breaking down or building up of potential buyers into groups called market segments. Market segmentation, ito daw yung paghihiwa-hiwalay ng mga merkado sa iba't ibang grupo o segment based sa kanilang mga katangian or needs. So in this, yung mga company ay makakabuo ng mga estratehiya na mas effective para sa bawat grupo ng customers. Like for example, like pwede nilang hatiin yung mga merkado sa mga edad, interes o lokasyon upang makagawa ng mga produkto at message na masasangkop sa bawat segment. So, what are the benefits of market segmentation? First, they identify opportunities for new product development. So, second, help design marketing program most effective for reaching homogeneous group of buyers. And lastly, it improves allocation of marketing resources. So, this is the four bases for segmentation in consumer markets. So, first is the geographic, demographic, psychographic, and lastly, the behavioralistic. Geographic segmentation. Geographic segmentation tries to divide markets into different geographical units. First is the regions, size of the area, population density, and climate. Sa geographic segmentation, ito yung batay sa lokasyon ng mga customer. Like for example, yung isang company na may product ng Skyger, maaaring mag-segment sa pamamagitan ng pag-target sa mga lugar na may snow or cold na temperature. Next, the demographic segmentation. Demographic segmentation consists of dividing the markets into groups based on variables such as age, gender, income, social class, or lifestyle. So, demographic segmentation, ito yung mga batay sa mga katangian ng demograpiko ng mga customers tulad ng age, gender, estado sa buhay, hanap buhay, and region mo, and iba. Psychographic segmentation. So, psychographic segmentation groups customers according to their lifestyle, activities, interests, and opinions, or AIO. So, surveys are one tool for measuring lifestyle. So, psychographic segmentation naman, dito iniisa ng mga tao based sa kanilang mga pag-uugali, interes at pananaw sa buhay. So, dito nagtutugma-tugma sa pag-aaral na kung paano yung individual ay nagre-respond sa iba't ibang produkto at services o batay sa kanilang lifestyle at value. So, in other words, ito yung tungkol sa pagpapahalaga at pag-uugali ng mga tao. Lastly is the behavioral segmentation. Behavioralistic segmentation is based on actual customers' behavior towards the products. So some behavioralistic variables include opinions, interests, and hobbies, degree of loyalty, occasions, benefits sought, and lastly, the usage. Sa behavioralistic segmentation, ito daw yung nagtutugma sa pag-aaral ng paggawin ng mga customer mo. So, kung paano sila bumibili at kung paano sila gumagamit ng mga products. So, for example, maaaring natin ng mga consumer mo yung batay sa kanilang pagiging loyal sa isang brand. So, kailangan sa paggamit ng produkto or kung paano sila tumutugon sa mga promotion o at discounts. So, in other words, ito yung tungkol sa pag-unawa sa kilos ng mga consumer at epekto nito sa kanilang pag-consume.